Isang pinagpalang araw po sa ating lahat na deboto ng Ina ng Laging Saklolo. Tayo ay muling lumalapit sa larawan ng Ina ng Laging Saklolo upang manalangin at magpasalamat at lumapit sa kanyang walang hanggang awa na nagmumula sa kanyang anak na si Jesus. Sa ating pagnunubina, ating pong pagnilayan ang pagbasa mula sa sulat ni Santiago. Makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan, at isang taong kaming titigil doon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad mawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung luluubin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang, at iyan ay masama. Ang nakakaalam na dapat niyang gawin ang mabuti, ngunit hindi iyon ginagawa, ay nagkakasala. Ang sulat ni Santiago ay isang paalala sa ating buhay. Ika nga sa ating Pilipinong talinghaga, ang buhay ay walang kasiguraduhan. Hindi natin ginusto na ipanganak, at hindi rin naman natin ginusto na pumanaw. Ito ang hiwaga ng buhay. Ngunit sa aking karanasan, tanging sa Panginoon matatagpuan ang kasiguraduhan. Ako po ay ipinadala sa Thailand at namalagi doon ng isang taon para sa aking mission immersion. Bahagi po ito ng aming paghuhubog upang maging isang redemptoristang misyonero. Ngunit sa unang linggo ng aking pagmimisyon sa Thailand, ay kinailangan naming pumunta sa isang lugar. At sa aming pagbabiyahe, tumaob ang aming sasakyan. Hindi ko lubos maisip na kami ay makakaligtas sa aksidenteng iyon. Ika nga sa sulat ni Santiago, ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Hindi nga talaga natin alam kung ano ang mga mangyayari sa ating buhay sa bawat pagising natin. Ni hindi rin natin alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na minuto, oras, araw o sa makalawa. Ngunit ang buhay na walang kasiguraduhan ay nag-aagyat sa atin na manalig sa Panginoon na siyang tunay na nagbibigay ng kasiguraduhan. Hindi ang yaman o ano paman ng meron tayo ngayon. Minsan, ang pagiging kampante natin sa buhay ay nakakalimutan na nating magtiwala sa Panginoon. Tayo ay araw-araw na inaanyayahan ng Panginoon na magtiwala at manalig sa Kanya. Dahil sa Kanya, tayo ay nakakasiguro na walang hanggan ang Kanyang awa at biyaya. Sa kabilang banda, kung wala ngang kasiguraduhan ang buhay, bakit kailangan natin maging arogante? Sa makatuwid, ang ating pagtugon ay ang magpakumbaba sa Panginoong siyang lumikha. Kaya kung tayo man ay mananalangin tayo na masunod nawa ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Kaya kung luluubin ng Panginoon na tayo ay mabuhay, sana matuto tayong gawin ang Kanyang kalooban. Ang magsilbi sa kapwa, ang maging instrumento ng pag-ibig at awa ng Panginoon. Ang gumawa sa ngalan ng Kanyang pangalan, at ito ang pag-ibig. Sa ating ebanghelyo ngayon, si Jesus mismo ang nagsabi ng isang taong gumagawa sa ngalan niya
ay kasama natin. Wala mang kasiguraduhan ang buhay, ngunit tanging sa Panginoon tayong makakasiguro na ang kanyang awa at biyaya ay walang hanggan. Lagi lang natin tatandaan na magtiwala at magpakumbaba sa kanyang dakilang gawa sa ating buhay. Pagpalain po sana tayong lahat.